Walang takas sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nakikita niyo po yung tatlong yan? Nagmamalinis po yan ngayon. Yung tatlong itlog na yan. Diba? O, sino po ba yan? Nandyan po si Bongo. Villanueva. Kaluluwa ng ating bayan ang pinapalitan! Drama mo! Ay, nako. Grabe. Ewan ko kung sino yung lauto ni Villanueva, ha? Sa kanyang drama. Tapos si Cheese. Cheese Escudero. Yan. So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Siyempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated ang lahat, no? Sa ating mga upload. So, tuloy po natin ang balitang ito. Panoorin po natin. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Nako yari. Si Cheese, Villanueva, Bongo. Ayan may mga connection yan sa mga contractors. Diba? Oo, kumusta kaya itong mga to? Pinagpapawisan na kaya? Siyempre, ano bang gagawin nila? Magdi-deny lang naman po na magdi-deny yan. Sabihin ni Bongo, wala naman akong connection sa pamilya ko, wala, hindi naman kami nag-uusap yan. Mga ganyan dahilan, sus Mariusip. Diba? Wag na kami Bongo. Alam nyo, yung mga may lahing inchik talaga, no? Hindi pwedeng mamuno dito sa ating bansa. Hindi po mapapagkatiwalaan. Yan po yung katotohanan dyan. Basta may lahing incheck, traidor! Yung tinutukoy ko po itong mga senador hindi po yung mga talagang nagninegosyo lang ng matino dito sa ating bansa. Okay? Kasi matino naman yung negosyo ng iba Pero itong mga ganitong klaseng senador na may lahing incheck, ay naku po. Tanga na lang po maniniwala dyan. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, obvious. Bakit hindi kaya tinanong ni Marcoleta? Bakit kaya hindi tinanong ni Jinggoy? Kunyari pa kayo dyan. Diba? Tanungin nyo naman kung sino yung kakilala nilang senador. Diba? Nagbibigay sa kanila ng proyekto. Posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring yan doon ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1 si Senate President Cheese Escudero na ang top campaign donor noong 2022 si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman si Senator Joel Villanueva, ang kontratistang New San Jose Builders. Kung ikakadiin po ng kanilang mga kaibigan, hindi po yan itatanong. Diba? Baka mabutasan pa Kung ikakadiin ng kanilang amo, hindi po nila itatanong yun. Diba? Yan mga senador na bayan, sila Jingo Estrada, Marcoleta, yan pare-pareho yan. Oo. Kaibigan yung pinaglilingkuran. Hindi po taong bayan. Yung iba dyan, mahilig kunwari. Ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Una na rin tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts. Diba? Wala naman pong sinungaling or magnanakaw na aamin. Diba? Expected na po natin yan. Nagtatanggi po sila or hindi po sila aamin.
Magdi-deny po yung mga yan. Pero baliktarin nyo na lang. I-reverse nyo na lang po yan. Yun po yung totoo. Mukha ni Bongo, oh. Oh, mukha ba yan? Alam mo, nakakapanggigil na talaga. Nagsenador lang sila para sa sarili, para sa pamilya. Kakapal na mukha. Nga nasabing kumpanya. Mga tanga po talaga. Sinong bumuka kay Bongo? Mga tanga. Naku po, sana po, magkaroon na ng parusang kamatayan sa ating bansa para pagpapatay na itong mga magnanakaw na senador na to. Ang gigigil ako mga pre. Kaya mo yung mga kababayan natin dyan, oh. Nagpapakahirap po sila pumasok sa trabaho araw-araw. Tapos yung mga tax nila mapupunta lang sa mga bulsa. Ito mga hinayupak na mga magnanakaw na to. Ay, nako. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Grabe. Alam mo, aside from being a very good PNP chief, chief of police, Ping, magaling na investigador yun. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng Isa pa to, mukha nito. PWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up pa eh. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year, habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News So Channel. yun mga pre, no? Grabe. Itong tatlong senador na to, itong si Villanueva, Bongo, Cheese, ay talaga namang ang kakapal po ng mga pagmumuka. Diba? Number 1, itong si Villanueva, artista. Di lang pala ito senador, artista pa. Diba? Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan, Mr. President! Ang inang niya, mapapamura ka na lang talaga sa drama nila. Kala mo matino din. Diba? Si Cheese naman, pagong. Si Mr. 20 million. At 30 million ba yun? 20 million. Yung naibigay sa kanya. Mukha din pera. Bawal naman yun sa, alam naman po natin na bawal yun, di ba? Natatanggap ka ng pera, donation, para gagamitin mo sa pagtakbo mo. No, sa pagkasenador, bawal po yun. Hindi ko nga alam eh. Bakit dapat, ano na to, tanggal na to, or suspendido na to, di ba? Kasi napag-alaman at umamin din naman siya na talagang natanggap niya. Si Bongo naman, si Mr. Sinungaling. Di ba? Mahilig pong mag-deny. Ay naku po, ano kayo mangyayari sa ating bansa kung patuloy na ito? Itong mga to, ibubuto ng mga tanga. Kapwa natin Pilipino ng mga tanga. O sila po yung tanga, hindi po tayo ha. Yung mga bumuto po dyan, mga tanga. Diba? Ganun lang naman. Si Bongo, binalik pa nila, binuto. Pwede ang bumuto dyan, tanga. Ganun lang. Diba? Ngayon naman mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon. Diba? Eto po. Ayan ilang proyektong tapos na. Nakalista pa rin sa 2026 NEP. Ayan, basahin po natin ito mga pre. Isiniwalat ni House Deputy Speaker Ronald Puno na mayroong mga questionable infrastructure project na nakapaloob sa 2026 National Budget Expenditure Program. Akalain mo yung mga pre, yung tapos na, nagawa na yung proyekto, pero nandyan pa rin, nilista pa rin, para mabigyan ng budget. Diba?
Ano, madudoble na. Oh, paano yun? Nanakawin na lang yun. Tapos na eh. Tapos may pondo na naman. Oh, saan mapupunta yun? Sa bulsa po ng mga magnanakaw. Diba? Oh. Sa pulong balitaan, ibinahagi ni Puno na natuklasan sa consultation briefing ng National Unity Party Congressman kay DPWH Secretary Manny Bunuan na may mga proyektong natapos o kompleto na, ngunit isinama pa rin sa listahan ng mga pupunduhan sa susunod na taon. Di ba kawalang hiyaan ito? Patarantaduhan ito. Matik na po. Bakit mo isasama? Itapos na nga. Bakit mo lalaanan pa ng pondo? Tapos na nga. Maliwanag po ito. Nanakawin po, di ba? Ito pa. Saan na ba tayo? Mayroon pa aniyang mga programa na prioridad sana ng lokal na pamahalaan, lalo na para sa flood control, ang hindi na napabilang. Ayan pagbubunyag ni Puno, may proyekto na 2 taon nang itinutulak ng lokal na pamahalaan, ngunit hindi isinama sa NEP at sa halip ay pinalitan ng proyektong hindi nila alam kung saan galing. Hindi umano galing sa mga kongresista ang listahan ng mga proyekto na nakasaad sa NEP. Dagdag pa ng kongresista, noong party leaders meeting at nagtanungan ang iba pang mambabatas, ay pareho ang mga problemang kanilang inilalahad. Ayan kabilang sa mismong distrito ni House Majority Leader Sandro Marcos. Plano ng NUP lawmakers na maghain ng errata upang mabago ang items sa NEP. Tapos na eh. Bakit nyo pa lalagyan ng budget? So dapat yun yung baguhin. Diba? Nanakawin lang po yan. Banat pa nito kung wawalang hiyain lang din naman ang pondo ng bayan ay mas makabubuting iakyat na lang ito kay Pangulong Bongbong Marcos at doon na nila i-justify ang mga proyekto. Mas may tiwala umano sila sa Pangulong Marcos ang magsuri nito dahil may malasakit siya sa taong bayan. Well, tama naman po, no? Si PBBM ay may malasakit po talaga sa taong bayan. So, yun mga pre, no? Dapat po talaga pangunahan po ito ni Pangulong Bongbong Marcos kasi imagine, bigyan ko kayo example, naitayo na yung building. Okay? Ito yung example lamang po naitayo na yung building. Tapos, okay na. Pera ng taong bayan ginamit dyan. And then, ilalagay pa rin dito, pupunduhan pa rin. Itapos na yung proyekto. Ang kakapal na mukha, di ba? Dapat po talaga may managot dyan. Diba? Sana ilabas ng media kung sino talaga yung may utak niyan. O labas nyo sa screen, pukin ang inang pagmumukha yan. Kung sino man po yan. Ha? Pukin ang inan nyo, hayop kayo, na mga magnanakaw kayo. Ha? Saksak nyo sa baga nyo yan, hindi nyo madadala yung pera, pukin ang inan nyo. Ha? Kapag kakainit kayo ng ulo, sa totoo lang. Diba? Imaginein mo na lang kahit hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka ano-ano. Nandun sa Manila, lumulubog po sila sa baha. Yung iba walang kain kasi bakit? Baha hindi nakapasok sa trabaho. Diba? Nagbabayad po sila ng tax. Tapos sila pa yung naghihirap. Tapos ito mga pukin ng inang mga hayop na mga animal kayo. Ha? Kayo nagpapasarap? Sa hindi nyo naman pera, putang ina nyo. Nakakainit kayo ng ulo, sa totoo lang. Niluloko nyo yung mga Pilipino. Tapos na. Tapos na. Abay, nilagay pa sa listahan para mapunduhan. Tapos na nga. Putang ina nyo. Diba? Ang kapal na mukha ng mga to talaga. Grabe, nakakapag-init po ng ulo. Oo. Masasabi ko na lang sana, no? Magkaroon ng bitay at tagpupugutan kayo ng ulo. Pangahayop kayo. Sa totoo lang. Diba? So anyway, ayoko nang patagalin. Baka kung ano po yung masabi ko dito,
Maraming salamat na lang po sa inyo. Ang hirap palang mag-reaksyon ng walang tulog. Mainit yung ulo. Nakakainit po ng ulo. So next time, pag nag-react ako, matutulog muna ako. Paggising ko po, reaksyon para kalmado po yung utak natin. Wala pangit palang mag-reaksyon nung wala kang tulog. Kung ano-ano na lang yung mapapamura ka na lang talaga. So maraming salamat po Huwag kalimutan pong i-share yung ating video ngayon. Salamat din po sa mga bagong subscribers natin dyan. Salamat po sa inyo lahat. At syempre, yung may TikTok po tayo, Facebook, sana po yung suportahan. Ako po yung magpapaalam muna po samantala. Ingat-ingat po kayo lahat.